Nagsisimula ang kwento sa ating bida na naglalaro ng PC game at nagawa niya itong matapos at dahil dun ay masayang-masaya naman siya sapagkat nagawa niyang matapos ang laro at dahil sa bugso ng kanyang damdamin ay napapamura siya at paulit-ulit niyang sinasabi na nagawa niyang maklear ang laro. Bigla naman siyang tumayo dahil sa hindi niya maipaliwanag ang saya na kanyang nararamdaman at may mga komento naman na napapahanga sila dahil nagawa niyang maklear ang laro at mayroon ding sinabihan siya na siya ang nangunguna sa mundo ng laro at mayroon ding binabati siya. Ang tawag sa kanyang laro na nilalaro ay ang Empire Defense at ang laro na ito ay isa sa pinaka-napakahirap o imposibleng maklear at ngayon 10 taon na pagtapos itong ma-release ay may isang taong nagtagumpay sa pag-clear nito. Ang taong nakaklear ng napakahirap na laro ay walang iba kundi ay ang ating bida at bumalik na siya sa pag-upo at hinawakan niya ang microphone at sinabi niya na sinabihan niya na silang lahat na kahit pagaano kahirap ang laro ay magagawa pa rin itong maklear. Siya ay isang gaming streamer, isang streamer na ang tanging nilalaro lamang ay ang mahihirap na laro. Mayroon siyang YouTube channel na ang pangalan ay Classic Nerd na mayroong 2.34 million subscribers at ang kabuuang video na kanyang na-upload ay nasa 172 na. Nakakatanggap rin siya ng mga donasyon sa mga taong nanunood ng kanyang stream at pinapasalamatan niya ang mga taong nanunood sa kanya at nagbibigay sa kanya ng donasyon. Siya ang kauna-unahang taong nakaklear ng pinakamahirap na laro na walang nakaklear since na-release ito ng 10 taon na ang nakakalipas. Ikinikwento niya naman sa kanyang mga tagapanood na hindi basta-basta ang mechanics na kanyang ginawa. Ayon sa ating bida na wala nang mas malaki ang tagumpay kumpara sa maklear ang laro ngunit kung mayroon man siyang isang pinagsisisihan, iyon ay ang namatay ang Saintes habang nasa kalagitnaan ng final battle sa R-rank na character na pinakamababa sa lahat at nanghihinayang naman ang nanunood sapagkat bumubuhat daw ng laro ito. Nalungkot naman ang ating bida pagtapos niyang mabasa ang komento ng isa niyang taga-subaybay. Sa isip niya na hindi niya alam kung dahil lang ba ito sa kanyang viewers na napamahal sa character habang siya ay naglalaro ngunit umaasa daw ang mga ito na ang lahat ng kanyang characters ay mabubuhay pagtapos ng final battle. Gayunpaman, bukod sa character niyang si Lucas ay lahat ng mga character ay namatay. Naisip niya na ang kanyang layunin ay hindi ang makaligtas ang lahat ng kanyang characters kundi ay ang makaabot hanggang sa dulo. Naalala niya pagtapos niyang mapatay ang final boss na tinatawag na Lake Princess Who Can't Sleep ay doon na natapos ang laro. Gayunpaman, nananatiling nakatayo pa rin ang kanyang character na si Lucas sa unahang bahagi sa ganoong sitwasyon. At dito sa screen ay naklear niya ang huling yugto ng laro na mayroon hindi masukat na hirap at ang MVP ay walang iba kundi si Lucas at siya ngayon ay ang nangunguna sa mundo at ang kanyang pangalan ay kagaya ng pangalan ng kanyang YouTube channel. Ayon pa sa ating bida na ang nakatayo ay si Lucas sa unahang bahagi ng boss monster na kanyang napatay at pinapalibutan siya ng mga bangkay ng kanyang mga kakampi at mga kalaban. Nakaramdam naman ng lungkot ang ating bida sapagkat ayon sa kanya na kahit isang karakter lamang si Lucas sa laro ay parang nararamdaman niya ang pighati nito. At dito na nagtapos ang huling bahagi ng laro na tinatawag na Empire Defense, Power Defense and Dungeon Attack. Si Mr. A ang creative director, game director at art director ng larong ito. Nakakaramdam naman na parang mabigat ang ating bida at habang siya ay malungkot ay may tumunog naman sa kanyang notification at nakita niya ang isang komento ni Win na nagsasabing hindi ba't sana ay bigyan siya ng developer ng laro ng isang gantimpala o kahit ano. Sinagot naman ng ating bida sa sinabi ng isang komento at tinanong niya ang kanyang mga tagapanood na kung bakit pa ba siya bibigyan ng gantimpala. Nagkomento naman si Lisey at sinabi niya na parang sinampal sila dahil sa larong ito na napakahirap ngunit ipinakita niya pa rin na kaya niyang talunin ng laro kahit na mahirap kaya naman bagay lang sa kanya ang makatanggap ng gantimpala. Sinabi naman ng ating bida sa kanyang tagapanood na hindi niya na kailangan pang makatanggap ng gantimpala dahil hindi niya naman yun kailangan dahil hanggat masaya siya sa kanyang ginagawa at sa pakikipag-usap sa kanila ay sapat na yun para sa kanya. Inasar naman siya ng kanyang mga tagapanood at sinabi ni Buanibo na tignan nila ang pagkasakim sa kanyang mga mata. Komento naman ni Baby Ball na masaya raw itong tatanggapin ng gantimpala kung bibigyan man siya at sinabi rin ni Pigeon Blaster na nakikita nila sa kanya na parang gusto rin ito ng gantimpala. Nagmaang-maanga naman ang ating bida at sinabi niya na hindi naman sa ganon at sa isip-isip niya na dahil si Mr. A ay matagal nang hindi nagparamdam dahil hindi na ito gumawa pa ng sequel sa loob ng nakalipas na 10 taon at ayon sa kanya na walang paraan upang ito ay makontak.
Sa kanyang pagpapahinga ay may bigla namang lumitaw sa kanyang monitor na isang mensahe mula kay Mr. A at binati siya nito at nagpakilala siya na siya ang director ng Empire Defense. Laking gulat niya naman at napanganga na lang siya dahil sa hindi siya makapaniwala. Nakita rin yun ng tagapanood niya at nagulantang rin silang lahat. Ayon kay Mr. A na una ay gusto niyang magpasalamat sa kanya dahil sumuko na daw siya sapagkat iniisip niya na walang makakaklear sa kanyang laro subalit nakita niya kung paano niya natapos ang laro kaya naman nakahinga siya ng malalim at pinasalamatan niya ulit ang ating bida. Napapatanong na lamang ang ating bida sa kanyang isipan na kung talaga nga bang totoo ito at sinabi niya kay Mr. A na hindi niya na kailangan pang magpasalamat sa kanya. Masayang-masaya naman si Mr. A at sinabi niya na mayroon pang natitirang pag-asa. Hindi naman naiintindihan ng ating bida kung ano ba ang ibig na sabihin sa sinabi ni Mr. A na patungkol sa pag-asa. Kaya naman napapatanong siya sa kanyang isipan na kung gagawa ba ulit ng ikalawang Empire Defense ito. Ayon pa kay Mr. A na nagawa niyang patunayan ang kanyang kakayahan at halaga. At nakiusap naman siya na pumunta siya dito at tulungan sila. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naiintindihan ng ating bida kung ano ba ang mga pinagsasabi ng direktor sa kanya. Pumasok naman sa kanyang isipan at napapatanong siya na kung isa ba itong kulang sa pansin o naghahanap ng atensyon dahil hindi maaari na ang nagmamay-ari ng laro ay nasa kanyang stream kaya napagdesisyonan niya na ikikik niya na lang ito. Tinawag niya naman ang direktor bilang isang self-proclaimed director at magsasalita pa sana siya subalit bigla na lang nag-iba ang kulay sa kanyang monitor. Pagtapos noon ay unti-unti naman siyang nagigising subalit parang hilong-hilo siya at hindi niya naman alam kung ano ang nangyayari sa kanya at napapatanong rin siya sa kanyang isipan na kung napahaba ba ang kanyang paglalaro at nakikita niya naman ang kanyang monitor na umiilaw ng kakaiba ngunit ayon pa sa kanya na nasisigurado niya naman na kung talagang ang nahimite siya ay ang kanyang mga viewers ay tatawag ng rescue. Biglang lumabas sa kanyang monitor na nagpapasalamat ito dahil sa paglalaro ng Empire Defense. Sa kanyang pagmulat ay nakita niya naman na mayroong mga nagliliparan na mga malalaking tipak ng bato sa kapaligiran at nakarinig siya ng malakas na pagsabog at nang tuluyan na siyang magkawisyo ay napasigaw naman siya at ngayon ang kanyang suot ay kakaiba na. Napapatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang malakas na pagsabog na yun. Pagkatingin niya sa kanyang harapan ay mayroon ng malalaking tipak ng bato ang papabagsak sa kanilang lokasyon. Dahil sa kanyang nakita sa kanyang harapan ay napasigaw na lamang siya na kung ano ba ang mga bagay na nasa kanyang harapan. Agad siyang yumuko at nagsibagsakan naman ang mga malalaking tipak ng bato sa paligid. Pagkatapos nun ay agad naman siyang tumayo at mayroon namang umuusok na bunganga ng isang kanyan at dahil doon ay umubo naman siya dahil nasengot niya ang usok na nagmumula sa kanyan. Sinindihan naman ng ibang tao ang kanyan at pagkaputok nito ay labis siyang nagulat. Napaupo naman siya sa lupa at natutulala ngunit sa kanyang pagkatulala ay mayroon namang sumabog na malapit sa kanya at napasigaw naman siya na pigilan na nila ito. Nanlaki naman ang kanyang mata dahil nakita niya ang isang watawat na mayroong simbolo ng isang espada at parang bulaklak. Nakita niya ang mga napakaraming kabalyero na nakahawak ng sibat at nagtatakang tanong niya sa kanyang isipan na kung ano ba ang ibig sabihin nito. At dito pinapalibutan siya ng napakaraming kabalyero at abala ang lahat sa pag-aatake at pagdedepensa habang siya ay nakaupo lamang sa sahig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan at sa kanyang harapan ay tila ba ay isa itong digmaan kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili na kung ano ba ang nangyayari sa lugar na ito. Nakikita niya ang mga kabalyero na mayroong mga sandatang crossbow at ang iba ay may mga espada. Napapatanong naman siya sa kanyang isipan na kung nasa digmaan ba ang mga ito. Napansin naman ng isang kabalyero ang ating bida na nakaupo sa sahig kaya naman agad siyang nagmadali at habang tumatakbo siya patungo sa ating bida ay isinisigaw niya naman na patanong na kung ayos lang ba siya at tinawag niya itong kamahalan. Napansin naman ng ating bida ang papalapit na kabalyero sa kanya na parang galit na tinatanong siya na kung ayos lang ba siya at inaakala niya naman na isa itong kalaban kaya siya nagpanik at agad niyang inutusan ng kabalyero na papalapit sa kanya na huwag siyang lalapit sa kanya ngunit hindi naman nakinig ang kabalyero sa kanya at agad niya itong sinabihan ulit na huwag siyang lalapit sa kanya. Bigla namang nagulat ang ating bida sapagkat nakita niya na bigla na lang nang inag ito. Biglang yumuko ang kabalyero at humingi ito ng patawad sa kanya na siyang ikinagulat niya naman. Umiiyak ang kabalyero na nakikiusap sa kanya na pakitaan niya siya ng awa at tinawag niya ulit itong mahal na kamahalan.
Hindi naman naiintindihan ng ating bida kung bakit nagkakaganito ang matandang ito. Naging seryoso naman ang kanyang mukha at bigla siyang tumayo at tinawag niya ang kabalyero na nagmamakaawa sa kanya at nanginginig sa takot at pinakiusapan niya ito na kumalma muna ito at hindi niya namalayan sa kanyang harapan ng parang isang portal at nang mapansin niya ito ay napasigaw naman siya dahil papaatake na ito sa kanya at bigla na lang siyang tumalsik dahil sa pagsabog na yun. Napahigi siya sa sahig at dahil sa impact ay nanginig naman ang kanyang katawan at pinilit niya namang tumayo at nagtataka lang siya kung isa bang bomba ang sumabog na yun. Pagkatingin niya sa kanyang gilid ay nakita niya naman na umaapoy na ang ibang mga kabalyero. Hindi niya naman alam kung ano ba ang nangyayari. Sumigaw ang isang kabalyero na ang mga kalaban ay papasugod na sa kanila. Napansin naman ng ating bida na nagkakagulo na ang mga kabalyero at inutusan ng isang kabalyero ang kanyang ibang kasamahan na pigilan nila ang kanilang mga kalaban upang hindi sila makaakyat dito sa taas. Pagkasugod ng kabalyero ay bigla siyang inatake ng kung anong nilalang at tinamaan ito sa kanyang dibdib. Nagulat naman ang ating bida dahil sa kanyang nakikita. May isang kung anong nilalang ang nasa ilalim at mayroon namang inatake ang nilalang kaya naputol ang isang kamay ng kabalyero at gamulong-gulong ito patungo sa kanya at tumalsik naman ang dugo nito at natalsikan ang kanyang mukha. Nandiri naman siya sa putol na kamay na nasa kanyang harapan. Isa-isa nang inaatake ng kung anong nilalang ang mga kabalyero at pinupunterya nito ang dibdib. Isa-isa naman nagsibagsakan ng mga kabalyero sa harapan ng ating bida at kumakalat na ang dugo sa paligid at mga putol na katawan. Napapatanong naman siya sa kanyang isipan na kung anong nilalang ba ang nasa ilalim ng pader na yon. Nagawa namang makaakyat ng halimaw sa itaas at umiilaw pa ang mata nito, mayroon itong maraming mga paa at bigla na lang itong tumalon sa kanyang harapan at ang nilalang na ito ay dambuhalang gagamba. Sinigawan naman siya ng dambuhalang gagamba kaya napatakip siya ng kanyang tenga dahil sa ingay nito. May bigla namang dumating na mga mananalakay at agad silang sumugod at sumigaw ang isa na hulihin nila ang dambuhalang gagamba at magsasalita pa sana siya subalit hindi na siya pinatapos magsalita ng gagamba at agad nitong inatake ang kanyang leeg at isa-isang pinagpipira-piraso ng gagamba ang mga bagong dating na mga mananalakay. Habang nasasaksihan ng ating bida ang pagpatay sa kanyang harapan ay hindi niya naman magawang mag-alaw ang kanyang katawan dahil sa kanyang takot. Nagkapera-piraso na nga ang mga kabalyero na sumugod sa dambuhalang halimaw at nasa harapan na ulit ng ating bida ang dambuhalang gagamba at napapatanong na lang siya na kung isa ba itong panaginip o naghahalusinate lang ba siya. Unti-unting lumalapit ang dambuhalang gagamba sa kanyang lokasyon at umiilaw ang anim na mata nito at sinasabi naman ng ating bida na hindi ka pani-paniwala ang kanyang sitwasyon ngayon. Itinaas na ng halimaw ang kanyang isang paa upang atakihin siya at nang papalapit na ang pag-atake ng dambuhalang gagamba sa kanya ay labis naman siyang natakot ngunit hindi niya naman magawang maigalaw ang kanyang katawan at napapasabi na lang siya na ang mamatay sa ganitong paraan ay napakawalang kwenta. May dumating naman na isang taong kulay dilaw ang buhok at bigla niyang ipinalabas ang kanyang sandata at agaran niyang inatake ang dambuhalang gagamba at hindi pa siya nakuntento at sinundan niya pa ng isa pang pag-atake at hiniwa niya ang gagamba nang wala man lang kahirap-hirap. Pagtapos nitong mapatay ang dambuhalang gagamba ay ibinaling niya ang kanyang pansin sa ating bida. Napangiti naman ang bagong dating na lalaki sa ating bida kaya naman laking pagtataka niya naman. Mayroon namang napansin ng lalaki sa ating bida at nag-alala naman siya agad at tinanong niya ito na kung bakit ba nagkakaganito siya at tinawag niya itong kamahalan. Dagdag niya na patanong sa ating bida na kung nasaktan ba siya sa kahit anong parte ng kanyang katawan. Habang nag-aalala sa kanya ang lalaki ay sa isip niya naman na parang pamilyar ang mukha ng lalaking nasa kanyang harapan. Naalala niya ang isang character na nakaligtas sa Empire Defense na laro na si Lucas. Agad niyang isinigaw ang pangalan ni Lucas at nang marinig yun ni Lucas ay sinabi niya naman na alam niya ang nangyari sa kanya kaya naman umiyak siya sabay sabi niya pa na siguro nabagok ang kanyang ulo. Bigla niyang hinawakan ng ating bida at sinabi niya na gayon paman bagamat masaya siya sapagkat sa wakas ay tinawag niya siya sa kanyang pangalan sa kabila ng pagseserbisyo niya buong buhay niya bilang isang tagabantay niya ay hindi niya man lang naitandaan na tinawag niya ito sa kanyang pangalan. Gulat naman ang ating bida dahil sa kanyang nalaman at habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Lucas ay hindi naman siya makapaniwala at napapatanong sa kanyang isipan na kung talaga nga bang totoong si Lucas ito.
Kaya naman doon niya na napagtanto ang lahat at agad niyang sinuri ang lugar kung saan man siya naruroon ngayon at sa kanyang pagsusuri ay mayroon naman siyang nakitang pamilyar at sinigaw niya naman na nasa loob siya ng Empire Defense. At dito mayroon ng papasugod na napakaraming mga dambuhalang gagamba sa kanilang kastilyo. Pagtapos niyang masuri ang lugar at nang mapagtanto ito ay napapasabi na lang siya na ito na ang katapusan niya. Ayon sa ating bida na ang larong ito ay isa sa pinakamahirap na na-clear niya bago siya mapunta sa lugar na ito at ito ay ang tinatawag na Empire Defense. Ito ang laro na kailangan niyang makapatay ng walang hanggan sa huli. Maraming nag-aabang sa labas ng kanilang kastilyo na mga dambuhalang gagamba at ayon sa kanya na walang katapusan ang kumpol ng mga halimaw na sumusugod sa kanilang imperyo. Habang papasugod na ang mga napakaraming halimaw na dambuhalang gagamba ay pinapaulan na naman nila ito ng pampasabog ngunit wala pa rin itong epekto sa mga gagamba at natataranta naman ang ating bida dahil ito ang isa sa pinakamahirap na laro na kanyang natapos. Ang mga gagamba ay mayroong butas sa kanilang likuran at ang butas sa kanilang likuran ay dito lumalabas ang kanilang pag-atake at para itong kanyan at pinapakawala nila ang kanilang pag-atake patungo sa kastilyo kaya naging resulta ito ng unti-unting pagkawasak ng kanilang depensa. Mayroon namang isang pag-atake ang nakaakyat sa itaas kaya naman napasalag ang ating bida dahil sa lakas ng pagsabog at napapatanong siya sa kanyang sarili na kung bakit ba nandito siya sa loob ng napakahirap na larong ito. Lumingon naman siya patungo kay Lucas at bigla siyang hinawakan sa balikat ni Lucas at ipinaliwanag nito sa kanya na ang sumusugod sa kanila ngayon ay ang tinatawag na Black Spider Army at ang kanilang base ay baka mawawasak na dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Black Spider at ang mga gagamba na ito ay hindi na umaatake pag wala ng araw at ang araw 30 na minuto simula ngayon ay lulubog na. Bigla niya namang ipinalabas ang kanyang sandata at sinabi niya sa ating bida na gayunpaman ay pinakiusapan niya ito na tiisin niya lang muna hanggang sa lumubog ang araw. Habang tinitingnan ng ating bida si Lucas ay napapatanong naman siya sa kanyang isipan na kung bakit ba siya sinusubukang protektahan ito at kung bakit nila ba siya tinatawag na kamahalan kaya naman napatanong siya kung sino ba siya. Sumapit na ang gabi at natigil na ang pagpapalitan ng pag-atake sa pagitan ng kabalyero at mga halimaw na gagamba. Ibinalik na ni Lucas ang kanyang sandata sa kanyang sisidlan habang ang mga kabalyero naman ay tinutulungan nila ang kanilang mga kasamahan na nasugatan. Pinuntahan niya naman agad ang ating bida sabay sabi niya na nagpapasalamat siya sapagkat lumubog na ang araw kaya naman ang mga Black Spider Army ay umatras na. Nagtaka naman si Lucas dahil wala man lang naging kibo ang kanilang kamahalan. At dito parang malungkot ang ating bida at habang pinagmamasdan niya ang nangyari ay maraming mga bangkay ng mga gagamba na nasa ilalim niya at nagkalat ang dugo ng mga ito. May mga tama ang mga ito ng palaso at mga sibat kaya namatay ang mga ito. Biglang nagsalita ang ating bida at tinawag niya si Lucas at tinanong niya ito na kung anong petsa ngayon at kung nasaan sila. Agad na sinabi ni Lucas na ito ang huling araw ng February ng taong 649 sa Imperial Calendar at ang kanilang ginagawa ngayon ay ang forward operating base ng Crossroads sa Fortress City. Parang nagalit naman ang ating bida at sinabi niya na kung sa gayon bukas ay ang unang araw ng March ng taong 649, naalala niya naman na kinabukasan ay March 1 ng taong 649 sa Imperial Calendar at tinatawag itong Monster Forward Operating Base. Dahil sa naaalala niya yun ay parang nagagalit naman siya dahil ayon sa kanya na ang sitwasyon na ito ngayon sa kanya ay parang pamilyar at maging ang lugar. Sa isip niya sa loob ng kalahating taon na iginugol niya sa paglalaro ng Empire Defense ay ito ay kapareho ng lokasyon at oras ng tutorial na nilaro niya ng daan-daang beses. At galit na galit naman siya sapagkat kilala niya kung kaninong pagkatao siya napunta at siya ay si Ash at isinigaw niya naman na siya si Ash Von Hayter, Everblack. May alam ang ating bida kung bakit ito nagkakaganito na parang nagsisisi siya kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit pa ba siya naging si Ash. Si Ash Von Hayter, Everblack ay ang ikatlong baliw na prinsipe ng imperyo. Ito raw ay ganap na pinakawalang kwentang commander na naglagay sa halos lahat ng mga kabalyero sa kamatayan sa fortress. At ang character na may pinaka-brutal ang sinapit na pagkamatay sa tutorial. Labis siyang nagsisisi kung bakit siya pa ang naging Ash Von Hayter, Everblack. Lumalim ang gabi at nandito na ang ating bida sa Commander Exclusive Dormitory.
Sinisigawan niya ang kanyang sarili sa salamin at sinabihan niya na tanga raw si Ash at sana ay nagtago na lang daw ito at bakit pa ba ito lumabas at naging siya pa ito. Napakamot siya sa kanyang ulo sabay sabi niya na para siyang mababaliw. Ang Empire Defense ay isang classic na defense game na dedepensahan ang imperyo at ang rason kung bakit kilala ang larong ito dahil sa malabangungot ang hirap nito. At ito lamang ang may taglay na kahirapan na tinatawag na impyerno at ang Iron Man na mode na puwersahang sinisave ang proseso. Siya lamang ang tanging taong nakaklear ng Iron Man Hell mode na hindi alintana kung ano ang punto kung bakit siya naglalaro nito. Malaki ang tiwala niya sa kanyang sariling kakayahan na magawa niyang maklear ang laro maliban lamang sa tutorial section na ito. Dahil sa galit niya ay sinigaw niya ang system window at agad namang lumabas ang mga system window dahil ayon sa kanya na ang yugto ng laro na ito na tutorial ay imposibleng maklear. Dinisenyo ang tutorial ng sa gayon ay mabibigo siya kahit ano pa man ang mangyari dahil ang istorya ay magsisimula kapag si Lucas ay makatakas sa pagsalakay ng mga halimaw. Sa larong ito na tumatagal ng 3 taon ay ang Black Spider Army na mga halimaw ay mauumpisahan niyang mapatay kapag nasa kalagitnaan na siya ng 2 taon. Kaya naman dahil sa galit niya ay napatanong siya sa kanyang isipan na napapamura na kung paano niya matalo ang libu-libong mga halimaw kung kakasimula pa lang ng laro. Subalit tinapak niya naman ang kanyang pisngi dahil pinapakalma niya at pinapa-focus ang kanyang sarili at tinawag niyang classic nerd ang kanyang sarili. Naisip niya na ang larong ito ay kakaklear niya lamang at kung pagsasama-samahin niya ang kanyang kaalaman at karanasan ay makakahanap siya ng tiyak na solusyon. Sa kanyang paghahanap sa kanyang system window ay wala siyang mahanap na kahit ni isang paraan upang malampasan ang pagsubok na ito. Pilit naman siyang tumawa at napapamura dahil ito na talaga ang kanyang katapusan. At dito habang tinitingnan niya ang mga uri ng mga halimaw na gagamba ay hindi naman siya makapaniwala dahil ang tataas na mga level ng mga ito at lampas libo ang kabuuang bilang ng mga ito. At nakita niya rin na ang pader ng kastilyo ay malapit na mawasak at ang tanging magagamit lang nila sa ngayon ay ang mana cannon. Kaya naman napagtanto niya naman na ang pag-asa nilang manalo ay mababa lamang. Nag-isip naman siya dahil kailangan niyang makahanap ng paraan na mayroong mataas na tsansa ng tagumpay at pilit niya namang pinapakalma ang kanyang sarili. Ayon sa kanya na kung maglalaro siya sa Iron Man mode ay magiging imposibleng ma-save at i-load ang laro kaya naman sa puntong magulo na ang lahat ng progreso ng laro ay mawawasak kaya naman dahil dun ay ang pinaka-importanteng kailangan niyang gawin ngayon ay ang maghanap ng aksyon upang may kilos sa bawat segundo. At dahil nilaro niya ang larong ito sa loob ng kalahating taon ay mayroon siyang nalalaman patungkol dito na mayroong galaw sa bawat sitwasyon at mayroong paraan upang makaligtas dito na bagay na kahit na maliit na tsansang makaligtas lamang, ang bagay na kahit maliit na katiyakan lamang. Mayroon naman siyang pinindot sa kanyang system sapagkat mayroon siyang nakita. Makalipas lamang ang ilang saglit ay sinuntok niya ang pintuan sabay sigaw niya ng pangalan ni Lucas. At pagkalabas niya ay tinanong niya na kung saan ba siya. Nagulat naman si Lucas dahil nasa tabi lamang siya ng pintuan at agad siyang tumugon na nandito siya at kung ano ba ang kanyang kailangan at tinawag niya na naman itong kamahalan. Sinabi ni Ash sa kanya na magmadali na siyang ipunin ng lahat ng pangkat sa ilalim ng kanyang direktang pamumuno. Nagtataka naman si Lucas sa ikinikilos ni Ash at kinumpirma niya na kung ang sinasabi niya bang pangkat ay ang kanyang mga gwardiya. At sinabi niya pa na hindi niya pa ito pinapatawag dati at tinanong niya ito na kung bakit ba biglaan niya na lang itong pinatawag at hindi na siya pinatapos magsalita ni Ash at sinigawan niya ito na tumigil na siya sa pagsasalita at tawagin niya na lamang ang mga ito. Itinuro naman ng ating bida si Lucas sabay sabi niya na nakahanap siya ng paraan upang malampasan ang kanilang tagilid na sitwasyon ngayon. Makalipas ang ilang minuto ay nakatayo si Ash at nagsimula na siyang magsalita dahil parang andito naman na ang lahat. Dumating na ang mga kasamahan ni Lucas na 2 lalaki at 1 babae. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito ay sa isip niya na mga pamilyar ang mga mukha ng mga ito. Ang babaeng ito ay si Lily, ito naman ang lalaking mainitin ng ulo ay si Ken, at ang nakasalamin na parang mahiyain na ito ay si Damian. Naalala niya na ang mga ito raw ay nakita niya ng paulit-ulit na namamatay. Tinanong naman ni Ash kung bakit ba parang bola ang isang yan. Napansin siya ng babae at si Damian ay umiiyak. Ipinaliwanag naman ni Lily kay Ash na kaya ito nagkakaganito dahil nawala ang isa sa kanyang malapit na kaibigan ngayong araw at nakiusap naman ito na sana ay maintindihan niya.
Naalala naman ni Ash na ganito rin si Damian noong naglalaro siya sa tutorial dahil nahawaan ito ng abnormal na status condition sa simula pa lang kaya siya ang unang-unang mamamatay. Naalala niya rin na hindi niya ito napakinabangan kahit na isa pa itong healer at ang healer ang pinaka-importanteng papel dito. Nagsalita naman si Ash na gagamitin niya muna ang oras na ito upang ipaliwanag sa kanila kung ano ang magiging role nila bukas. Tinawag niya si Lily at agad naman itong tumugon na kung ano yun kamahalan. Si Lily ay isang salamangkero na kayang gumamit ng apoy sa pag-atake. Siya ay isang pangunahing tagapagdulot ng pinsala sa kalaban sapagkat kaya nitong makapagpakawala ng malakas na pag-atake ng sunod-sunod. Sinabi ni Ash na siya ay magiging shield nila at salagin niya ang mga pag-atake ng mga gagamba bilang kanilang pangunahing tangke. Nagulantang naman si Lily at nagreklamo siya at sinabi niya na bagamat ay isa siyang salamangkero. Hindi na tumugon si Ash at nagpatuloy na siyang ipaliwanag kay Ken ang kanyang papel. Si Ken ay isang shield knight na kayang makipagsabayan ng pag-atake sa harap. Gumagamit ito ng skill upang mabaling ang atensyon ng mga kalaban sa kanila at sasaluhin ang mga pag-atake ng mga kalaban dahil isa itong tank. Inutusan siya ni Ash na patago siyang pumunta sa gitna ng formation ng kalaban at magdulot siya ng kaguluhan. Labis naman ang pagtataka ni Ken dahil sa inutos ni Ash sa kanya. Ang sunod naman ay si Damian at kagaya nga ng kanyang sinabi kanina na si Damian ay isang healer at ito ang class na talagang kailangan sa isang laro. Inutusan niya ito na simula ngayon ay magiging isa na siyang sniper ng pangkat at ang gagawin niya ay kailangan niyang mag-snipe ng pinakaimportanteng target at nang marinig yun ni Damian ay nagulat naman siya ngunit hindi lang halata. At ang panghuli ay si Lucas, inutusan niya ito na siya na ang magmando ng natitirang mga sundalo at panatilihin nila ang frontline. Nagkaroon naman ng katahimikan sa silid at walang nagsasalita sa kanila pagtapos silang utusan ng ating bida. Nagtataka naman si Ash kung bakit ba walang nagsasalita sa mga ito. Nanginginig sa galit si Ken at agad niyang sinuntok ang pader sabay sigaw niya na patanong na kung yan ba ang tinatawag niyang estratehiya at tinanong niya ito na kung seryoso ba siya sa kanyang mga sinasabi at gumalang pa rin siya kahit na galit siya at tinawag niyang kamahalan ito at dagdag niya pa na pinapadali niya lang daw ang kanilang kamatayan dahil sa walang katuturan niya na utos. Sa isip naman ni Ash na tama ang sinabi ni Ken dahil kung papakinggan siya ay para siyang isang baliw bagamat ang lugar na ito ay imposibleng ma-clear gamit lamang ang tipikal na pamamaraan. Kaya naman wala siyang ibang pagpipilian kundi ay ang e-clear ang larong ito na parang isang baliw. Kaya napagdesisyonan niya na hindi na siya maaaring magdalawang isip pa kahit na ano pa man ang mangyari. Bigla niyang tinawag si Ken na mayroong kalmado at malamig na boses at sinabi niya na hindi lang na isa siyang anak ng Emperor ngunit isa rin siyang Chief Commander dito at tinanong niya ito na kung hindi niya ba susundin ang kanyang utos. Kahit na si Ken ang pinagsabihan ni Ash ay labis naman ang panginginig ng tatlo dahil sa takot nila kay Ash at lalong-lalo na si Ken dahil siya ang pinagsabihan at nakikita niya sa kanyang harapan si Ash na may malademonyong mukha at nauutal-utal naman siya at nagpaliwanag naman siya at sa isip naman ni Ash na tama lang na matakot ito sa kanya dahil isa talaga siyang baliw at bukod pa dyan ay kung mawawala sa kanya ang posisyon niyang isang leader ay nasisigurado niya naman na katapusan na nilang lahat. Agad naman siyang tumayo sa kanyang kinauupuan at dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Lily at nagtataka naman si Lily kung bakit ito papalapit sa kanya. Habang papalapit si Ash ay sa isip niya na dahil ang kanyang plano ay parang kabaliwan ay kinakailangan niyang mapasunod ang mga ito kahit na ano pa man ang kanyang iuutos. Unti-unti niyang binubunot ang kanyang sandata at nang mabunot niya na ay agad siyang naghanda ng pag-atake at nang walang ano-ano'y bigla niyang sinaksak si Lily. Nagulat naman silang tatlo dahil sa ginawa ni Ash kay Lily. Habang nakabaon ang sandata ng ating bida sa kanya ay labis naman ang panginginig at takot ni Lily at nang walang ano-ano'y bigla na lang siyang sumigaw ng napakalakas dahil sa kanyang pinsala na natamo. Nakangiti naman si Ash na parang baliw habang hawak-hawak niya pa rin ang kanyang sandata na nakasaksak kay Lily at sa isip niya na dahil nasa katawan na siya ng isang baliw ay napagdesisyonan niya naman na pangangatawanan niya na ito. Sa isip naman ni Ken habang pinagmamasdan niya ang nangyayari ay wala na raw sa katinoan ang kanilang kamahalan at ang pinagtataka niya rin ay kung hindi ba nito alam na kung gaano kalaki ang naaambag ng mga salamangkero sa kanilang hukbo. Napatanong naman siya sa kanyang isipan habang pinagmamasdan niya si Ash na kung paano ba nila pagkakatiwalaan ang kagaya ng taong ito upang makipagdigmaan.
Bigla namang nagliyab kung saan man ang pinsala ni Lily at nagulat naman ito habang si Ash naman ay parang inaasahan niya na mangyayari ito. Maging ang tatlo ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan dahil wala silang kaedi-ideya kung ano ito. Masayang sinabi naman ni Ash sa kanila na ito ang kanyang ibig na sabihin. Ayon sa kanyang isipan na hindi niya alam kung dinagdag ba ng developer ito bilang isang biro ngunit ang bawat character sa tutorial ay mayroong nakatagong skill. Isang unique skill na lubos na kabaliktaran ng kanilang role. Ipinaliwanag ni Ash na kay Lily na noong bata pa siya ay nasugatan siya ng espada ng goblin na umatake sa kanilang nayon. Kaya naman nakuha niya ang katangian na ito at tinatawag itong flaming skin o nagniningas na balat habang si Lily naman ay mayroon pa ring pag-aalala sa kanyang mukha. Ang flaming skin ay isang espesyal na skill na nagmula sa matinding takot sa espada. Binabago ang kanyang katawan sa pagiging apoy para lamang maiwasan ang pisikal na pag-atake at ang skill na ito ay nagkukonsumo ng mana bawat gagamitin ito. Ipinaliwanag ni Ash kay Lily na hanggat mayroon siyang kukonsumuhing mana ay magagawa niyang maiwasan ang lahat ng pisikal na pag-atake. At kinumpirma naman ni Ash na kung mali ba siya habang si Lily naman ay wala man lang naging tugon sa kanyang katanungan. Sa isip naman ni Ash na walang paraan upang magamit niya ang isang tank skill na nakatago sa loob ng pangunahing nagdadala ng pinsala habang siya ay naglalaro. Gayunpaman, ito ay ang katotohanan kaya naman intensyon niyang gamitin ang kakayahan nito para sa kanyang advantage at kung imposible nang maklear ang stage na ito ay wala na siyang pagpipilian pa kundi ay ang gamitan nito ng cheat habang siya ay nakangiti na parang isang baliw. Habang nakangisi siya na parang baliw ay sinabi niya naman sa kanyang isipan na maghintay lamang siya kung sino man ang tangang tumapon sa kanya dito sa loob ng laro sapagkat i-clear niya ang walang kwentang laro na ito at kung maklear niya ang larong ito ay sisakilin niya ang nagpasok sa kanya sa laro na ito at pagsasampal sampilan. Hinugot niya na ang kanyang sandata sa pagkakabaon sa katawan ni Lily at habang binubunot niya ito ay humingi naman siya ng paumanhin sa pagsaksak sa kanya para lamang ipakita ang kanyang pamamaraan. Tugon naman ni Lily na ayos lang yun at tinanong niya ito na kung paano niya ba nalaman ang patungkol dito. Sagot naman ni Ash na hindi na mahalaga yan sa ngayon at agad niyang ibinaling ang kanyang pansin kay Ken at pagkalingon niya ay ngumisi na naman siya na parang baliw na may masamang binabalak sabay tawag niya ng pangalan nito at agad naman na sumagot ito na mayroong pagtataka na may halong galit. Agad namang sinabi ni Ash kay Ken na siya ay magnanakaw noong bata pa siya at hindi lamang namula siya sa isang squatter ay mayroon din siyang malaking pamilya na sinusuportahan at mas nagsumikap siya para maging isang kabalyero. Gulat naman si Ken dahil sa sinabi ni Ash sa kanya kaya naman dahil sa gulat niya ay tinanong niya ito na kung paano niya ba nalaman. Sagot naman ni Ash na kagaya nga ng kanyang sinabi kanina na hindi na mahalaga yan sapagkat ang pinaka-importante ay kung ano ang kanyang magagawa sa kanyang skill. Ang tawag sa kanyang skill ay Survival Method of a Petty Thief. Magagawa niyang mapababa ang kanyang presensya kung makakaharap siya sa panganib at makakaiwas siya sa atensyon. Sinabi ni Ash kay Ken na magiging invisible siya kahit kailan niya man gusto at kaya niyang magtago habang nakakaiwas sa posibleng atensyon. Nakangisi na naman si Ash na tinitingnan ang kanyang sandata sabay tanong niya kay Ken na sagutin niya siya na kung gusto niya bang ipakita ulit ang isang ehemplo at napagtanto niya naman na kung ano ba ang ibig na sabihin ni Ash at agad siyang yumuko at sinabi niya na tama siya na magagawa niya. Inilapag na ni Ash ang kanyang sandata sabay sabi niya na ang panghuli ay si Damian sabay tingin niya dito. Unti-unti namang naglakad si Ash patungo sa kanya at habang naglalakad siya ay sa isip niya naman na ang pinaka-importanting tao sa planong ito ay walang iba kundi si Damian. Kinumpirma niya naman kay Damian na kung mayroon ba siyang magandang malinaw na mata kaya naman kaya niyang makita ang kamatayan ng kanyang kaibigan. Napayuko naman si Damian at bigla niyang ikwento na ang kanyang kaibigan ay kaibigan niya sa kanilang nayon sapagkat nagmula sila sa kaparehong bahay ampunan. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalaban-laban sa halimaw ay isinakripisyo ng kanyang kaibigan ang kanyang sarili para sa kanya. Habang siya ay napapaiyak ay tinanong niya naman si Ash na kung bakit niya ba sila dinala dito at kung ano ba ang pangunahin niyang layunin at tinawag niya itong kamahalan o kung ang kanilang walang bilang na buhay ay isa lamang na entertainment sa kanya. Isinigaw niya naman na nakikiusap siya na ibalik niya ang kanyang kaibigan na si Van at paulit-ulit niya itong isinigaw habang siya ay umiiyak. Hinawakan naman ni Ash ang balikat ni Damian at sinabi niya na maaari niya siyang sisihin kung gusto niya o pwede rin niyang kamuhiin siya.
Ngunit ang kanyang kaibigan na si Van ay inialay nito ang kanyang buhay para masagip ang kanyang buhay at kinumpirma niya naman na kung uupo na lamang ba siya dito at maghihintay ng kanyang kamatayan. At dagdag niya pa na dahil lang sa nasa pintuan na siya ng kamatayan dahil sa kanyang walang kwentang commander at kinumpirma niya ulit na kung sasayangin niya na lang ba ang buhay na sinagip ng kanyang kaibigan at iminungkahi niya naman na kailangan niyang lumaban sa abot ng kanyang makakaya at ipaghiganti ito. Tinapak niya naman ang kanyang dibdib sabay sigaw niya kay Damien na patayin niya ang lahat ng mga gagamba at subukan niyang makalabas sa sitwasyon na ito at turuan niya siya ng leksyon. Tinanong niya si Damien na kung gusto niya bang patayin ang mga walang kwentang gagamba at agad naman na sumagot si Damien na gusto niya. Dagdag pa na patanong ni Ash na kung gusto niya bang patayin siya. Natigilan naman si Damien dahil sa katanungan ni Ash sa kanya at wala niyang alinlangan na sinabi na oo. Nang marinig yun ng tatlo ay labis naman silang nagulat dahil sa sagot ni Damien. Napangiti naman si Ash dahil sa sagot ni Damien sa kanya at masaya niyang sinabi na ipinapangako niya na kung magagawa nilang malampasan ang pagsubok dito ay siya mismo ang nagsasabi ngayon na siya lamang ang may karapatan upang kunin ang kanyang buhay kahit kailan niya man gusto. Sumigaw naman si Lucas dahil nag-aalala siya sa desisyon ni Ash dahil buhay niya ang nakataya dito bagamat ay bigla siyang pinigilan ni Ash sa pagsasalita. Ipinaliwanag niya na kung ang kanilang plano ay pumalpak ay mamamatay pa rin naman silang lahat. At kung mangyari mang makalabas silang lahat ng buhay dito ay si Damien mismo ang kukuha ng kanyang buhay at dagdag niya pa na ipinapangako niya sa karangalan ng Imperial Family. Sinabi niya pa na kahit isang araw lang ay nakikiusap siyang sundin niya ang kanyang mga inuutos. Tumigil na sa kakaiyak si Damien habang nakatingin kay Ash. Sa isip-isip naman ni Ash na paminsan-minsan ay kailangan niyang gamitin ang galit at puot para gamitin pang gasolina kahit pa na magalit at kamuhian siya ng mga ito. Sinabi niya naman na hindi siya magdadahilan dahil sa kanyang kritikal na panghuhusga at ang kanilang hukbo ay malapit ng maubos. Subalit kapag naman ay sinunod nila ang kanyang plano ay magagawa nilang matalo ang mga gagamba na iyon. Kaunti lamang ang kanilang tsansang manalo ngunit mayroon silang tsansang manalo kaya naman nakiusap siya na sana ay sundin nila siya kahit ngayon lang at manalig sila sa kanya. Sa isip naman ni Ash na sa wakas ay kumpleto na ang kanyang kamay ngunit hindi niya naman alam kung ang kanyang mga kamay ay royal straight ba o A-flush o isa lamang walang kwenta. Ngunit wala naman siyang magagawa kundi ay ang mag-all-in. Kinaumagahan ay nagsimula na sila magbuo ng formation at biglang pinalo ng isang kabalyero ang tambul dahil ang mga Black Spider Army ay papalapit na ulit sa kanilang lokasyon. Kinumpirma naman ng isa niyang sundalo sa kanya na kung magiging ayos lang ba siya at tinawag niya itong kamahalan. Sagot naman ni Ash na huwag na siyang mag-alala at sundin niya lamang ang kanyang iuutos at sumunod naman agad ang mga ito sa sinabi ng ating bida. Ang kanyang plano ay simple lamang. Habang ang kanyang mga tauhan ay nililibang ang mga gagamba ay kailangan nilang mahanap ang kinaroroonan ng reyna ng mga gagamba na nagbibigay ng utos sa mga gagamba at papasabugin nila ang ulo ng reyna ng mga gagamba gamit ang mana cannon. Sa pamamagitan ng pagkuha ng nagpipigil sa mana cannon ay kaya na nitong magamit ang magic power nito kaya naman magagawa na nitong makapinsala kahit pa sa reyna ng mga gagamba. Subalit ang problema lamang ay ang lokasyon ng reyna ng gagamba. At kinakailangan pa nilang hanapin ang kinaroroonan ng reyna sa pinaka-malayo sapagkat hindi nila kayang makita ng sarili nilang mga mata. Napapatanong na lamang si Ash sa kanyang isipan na kung posible ba ito. Napangiti naman siya at agad niyang binanggit ang salitang map creation sabay sagot niya pa sa kanyang katanungan na syempre posible ito habang nakangisi siya na parang baliw. Pinalawak niya ang kanyang sakop at unti-unti niyang pinapalapad ang kanyang paggawa ng mapa at lumalayo na nga ito at nakaabot na rin ito sa kagubatan. Ang map creation ay ang skill ni Ash na may kakayahang makita ang lahat ng sulok ng lugar sa pamamagitan ng minimap o maliit na mapa. Noong una niyang makita ang stats ni Ash ay talagang nagulat siya ngunit nakahinga naman siya ng malalim dahil may ganito itong skill. Si Ash ay mayroong pinakamababang stats na mayroong titulong walang kwentang prinsipe na may class na baguhan. Sinimulan niya namang suriin ang kanyang mapa at hinahanap niya kung saan ang kinaroroonan ng reyna ng gagamba at kung mahahanap niya ang marka ng pinuno ng halimaw ay madali niya na lamang itong makikita. Sa kanyang nakita ay nanlaki naman ang kanyang mata at napanganga dahil ayon sa kanya na ang marka ng boss monsters ay wala sa kanyang mapa. Sa isip-isip niya na ang pangunahing layunin ng misyon nila na ito ay ang reyna ng mga gagamba ngunit hindi ito makita sa mapa.
Sa kabilang eksena naman kay Ken ay papalabas na siya ng kastilyo at naalala niya naman ang sinabi ni Ash sa kanya na kunin niya ang lahat ng nakolekta niyang stamina potion na natitira sa kanilang imbakan at inutusan niya ito na pumunta siya sa labas upang maagaw ang mga atensyon ng mga halimaw na gagamba at tinanong siya nito na kung sa tingin niya ba ay magagawa niya iyon. Samantala si Lily naman ay nanginginig na malungkot dahil naalala rin niya ang sinabi ni Ash sa kanya na bibigyan niya rin ito ng mahalagang role na napakahirap. Kapag sa puntong nagawang makaabot ng halimaw na gagamba sa kanilang artillery unit ay inaasahan niyang gagamitin niya ang kanyang skill na fire skin upang maharangan ang pasukan. Habang naglalakad si Lily ay paulit-ulit niya namang sinasabi na kaya niya ito at magagawa niya ito. At dito sumigaw naman si Lucas na pumunta na sila sa kanilang kanya-kanyang pwesto at agad namang sumunod ang mga ito at nagsipwesto naman agad ang mga ito. Kinuha na ni Lucas ang kanyang sandata at iniwasiwas niya ito at sa kanilang harapan ay nagtipo na ang napakaraming mga halimaw na gagamba. Sumigaw naman siya na kailangan nilang tiisin ang pag-atake ng gagamba sa kanila sapagkat lilibangin nila ang mga ito para lamang matalo ng kanilang kamahalan ang reyna ng mga gagamba. Tiningnan niya naman si Ash at sinabi niya na ang ekspresyon daw ng mukha nito ay nagpapahiwatig na magagawa niyang matalo ang reyna ng gagamba. Itinaas niya naman ang kanyang sandata sabay sigaw niya na ang kanilang kamahalan ay tapos nang maghanda kaya naman mag-umpisa na sila. Labis naman ang pagkataranta ni Ash dahil mag-uumpisa na raw ang mga ito sa pag-atake ngunit hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nakikita ang reyna ng mga gagamba. Inutusan naman ni Lucas ang kanyang mga kasamahan na umatake na sila at nagsimula na nga silang umatake sa mga halimaw na gagamba. Pagtapos noon ay nagsinyas naman si Lucas ng ayos patungo kay Ash habang si Ash naman ay parang natataranta pa rin. Sa isip ni Ash na sa una pa lang ay ang layunin ng tutorial ay hindi ang patayin ng pinuno ng mga halimaw at ang hindi paglitaw ng pinuno ng halimaw sa kanyang mapa ay hindi na nakakagulat sapagkat lalabas lamang daw ito pagka nagkaroon na ng malawakang pag-atake at ang mga halimaw raw ay mayroong ligtas na likuran at ang mga gwardiya ay handa naman kapag may nangyari na hindi inaasahan kaya naman sa likuran daw ang tanging lugar na naruroon ang reyna ng mga halimaw. Lumitaw naman sa kanyang mapa ang kumpol ng halimaw na malayo sa sumusugod na mga halimaw at agad niyang tinawag si Damian at agad namang lumapit ito at agad namang siyang inutusan ni Ash na tignan niya sa banda roon. Itinuro niya ang napakalayong lugar at agad namang tinignan ni Damian ang lokasyon na itinuro ni Ash sa kanya. Ipinaliwanag niya ang kanyang nakita sa lokasyon na yun at sinabi niya na ang mga gagamba na nakikita niya ay walang ginagawa at nag-aabang lamang. Sa isip naman ni Ash na naiisip niya lamang na isa itong posibilidad ngunit maaari ito. Lumingon siya at sinabi niya na ang reyna ay baka isa sa mga nandoon at tinanong niya ito na kung maaari niya bang mahanap ang reyna ng mga gagamba. Hinanap niya naman agad ang reyna ng gagamba at maya-maya pa ay nagawa niya naman itong makita at tinanong niya si Ash na kung ang tinutukoy niya bang halimaw ay mayroong kalahating katawan ng tao at ng gagamba. Napangiti na lamang si Ash dahil nagawa niya nang makita ang reyna ng gagamba. Tugon niya naman kay Damian na yan na nga at kinumpirma naman ni Damian na kung hindi ba ito nakakatakot tignan. Tugon naman ni Ash na hindi na kailangang matakot sapagkat matatamaan na ito ng kanyan at mamamatay din naman. Inutusan niya naman ang artillery unit na iharap nila ang kanyan sa timog kanluran dahil silang dalawa ni Damian ay itututok ito sa kalaban. Isinigaw ng isang sundalo na kumpleto na ang pag-iipon ng mana at pwede na nila itong bitawan kapag mayroon ng utos. Sinabi naman ni Ash sa kanila na mahusay ang kanilang ginagawa at bigla niyang sinabihan si Damian na hawakan niya na ang getilyo at agad namang hinawakan ni Damian ang getilyo ngunit nanginginig ang kanyang kamay at bigla niyang tinawag si Ash at bigla niyang sinabi na wala siyang lakas ng loob sapagkat hindi niya pa ito nagagawa mula dati kaya naman nabigla siya nang inutusan niya ito ngayon. Hinawakan ni Ash ang kanyang balikat at sinabi niya na pwedeng-pwede siya magmintis at kahit na pumalpak siya at magmintis ay ayos lang yun dahil siya ang aako ng lahat ng responsibilidad. Ayon sa kanyang isipan na ang lahat ng mangyayari ay responsibilidad ng isang commander sapagkat ang mga sundalo ay ginagawa lamang kung ano ang inuutos sa kanila. Sinabi niya naman kay Damian na ang tanging gagawin niya lamang ay ang kalabitin ang getilyo at yun lamang ang kanyang gagawin at wala nang iba at sa pagkalabit niya ng getilyo ay parang ipinaghihiganti niya na rin ang kanyang kaibigan na si Van.
Nagkaroon ng lakas ng loob si Damian dahil sa narinig niyang ipaghihiganti niya si Van at na-activate ang kanyang katangian na tinatawag na Thousand Mile Eye at hindi na siya nagsayang pa ng kahit na isang segundo at agad niyang hinayla ang gatilyo ng kanyan. Biglang umilo ang kanya na palatandaan na naghahanda na itong magpalabas ng makapangyarihan na pag-atake patungo sa kung saan man ang kanilang nais na patamaan. Umikot ang mga gears sa loob ng kanyan at unti-unti na itong bumibitaw ng pangmalakasang pag-atake habang si Ash naman ay napapangiti dahil sa ipinapakita ni Damian na tapang at bigla siyang sumigaw kay Damian na pulbusin niya ang lahat ng kanilang kalaban hanggang sa maging abo. Bigla na lang nagpakawala ng napakalakas na pag-atake ang kanyan at dahil sa lakas ng pag-atake ng kanyan ay natigilan naman ang mga umaatake na mga halimaw na gagamba sa ilalim. Pinunterya naman ng mana kung saan ang lokasyon ng pinatatamaan ni Damian at nang papalapit na ito ay sumigaw naman si Ash na tamaan ang reyna ng mga gagamba habang si Damian naman ay nag-aalala kung magmimintis ba ang kanyang pag-atake. Pagkatama ng pag-atake ni Damian ay sumabog naman sa lugar na kung saan ang reyna ng mga halimaw. Pagtapos noon ay biglang inutusan ni Ash ang isa niyang sundalo na tignan niya ang lugar na mayroong pagsabog at bigla niyang isinigaw na nagawa nilang patamaan ang target at saktong-sakto ang pagpatama nito sa gitna ng mga halimaw at napapasigaw na lamang si Ash na ganyan nga. Agad namang inakbayan ng isang sundalo si Damian at sinabi niya na kahanga-hanga ang kanilang kaibigan na ito at kinumpirma niya naman na kung sigurado ba siya na iyon ang kanyang kauna-unahang paggamit ng ganito sabay tawa niya dahil hindi siya makapaniwala. Tugon naman ni Damian na ginawa niya lamang kung ano ang inuutos sa kanya at dagdag niya na sa puntong na hawakan niya na ang gatilyo ay ang kanyang katawan ay nagsimula na lamang itong gumalaw ng kusa. Napapangiti na lamang si Ash at napapatanong siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang sinasabi ni Damian. Dahil ang kanyang ginawa kanina ay dahil sa kanyang katangian na isang katangian na napaka-OP sapagkat mayroon itong kakayahan na patamaan ang kanyang target palagi. Ang kanyang katangian ay tinatawag na Thousand Mile Eye. Isa itong katangiang naging sanhi ng pagkakamali ng Diyos. Kaya niyang makita ang kahit na anuman ang gugustuhin niya at kaya niyang patamaan ang kahit na anuman ang kanyang gustuhing patamaan. Ang kanyang accuracy o ganap na kawastuhan ay plus 999, napaka-OP talaga ng kakayahan ni Damian. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.